Isang mapayapang hapon, Pilipinas! Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH Radio at sa mga nanonood sa DZRH News TV. Lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Ang buwan ng Nobyembre ay itinakda bilang National Children's Month at bilang pakikiisa sa pagdiriwang na ito, ibinabalik ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas ang Himig Himbing, isang proyekto na ang layunin ay muling buhayin ang ating mga katutubong hele o lullabies para magamit sa kasalukuyang panahon. Kaya't huwag kayong aalis, kalahating oras ng masaya at makabuluhang kwentuhan ang naghihintay sa ating lahat, kasama ang mga kinatawan ng Himig Himbing, Head Researcher and Ethnomusicologist Sol Trinidad, and Project Director Lino Matalang Jr. Bawal matulog ha, magbabalik ang Art to Art pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Nandito pa rin tayo sa Art to Art at kasama natin sa hapong ito ang mga kinatawan ng proyektong Himig Himbing, Head Researcher and Ethnomusicologist Sol Trinidad, and Project Director Lino Matalang Jr. of the CCP Audience Development Division. Magandang hapon, Sol and Lino, and of course, welcome to Art to Art. Magandang hapon po. It's our pleasure to be here. Magandang hapon, Ms. Lisa. So, Lino, sa'yo muna ang una kong tanong. Nung unang inilunsad ang Himig Himbing noong 2022 sa pagdiriwang ng National Children's Month, can you tell us kung paano nagsimula ang proyektong ito? Ganito yun, Ms. Lisa. Nung panahon pa to nung pandemic, actually, nung 2021, namin sinimulan ito. Si Miss, ang aming presidente, no, si Miss Nikki Hunya ay nasa Zoom meeting kami, in-invite niya kami through pinakita niya yung book na antukin sa amin. Sabi niya, antukin? Antukin. Okay. Way back like 20 years ago na book na nailunsad. So gusto niya ang CCP magkaroon ng ganong klase, pero gusto niya directly to the ating mga child carers or nurturers. So bilang nasa arts education kami, that time naghahanap kami ng ways paano mag-connect kasi alam naman natin kulang ang content, no? That time kasi pandemic. So naisip namin through the use of film. So yun naman yung ambag ng arts education at ni Sir Chris that time, Chris Miliado yung ating artistic director, na sabi niya, gumawa kayo pero film ang gamitin yung medium. So, doon nagsimula yung aming concept doon sa Himig Himbing. Okay. Pero syempre, kasama din namin si Miss Sol at saka si Miss Krina. No? So, that time naghahanap kami kung saan kami kukuha ng kasama namin, na collaborators. That time, na-meet namin si Miss Sol at si Miss Krina through kay Joshua. I see. So, Sol, kayo naman, you studied and collected lullabies. Paano nagsimula yung interest mo sa paksang ito? I'm an ethnomusicologist by training. Okay. So I finished at the College of Music in University of the Philippines. So ethnomusicologist, meaning you study ethnic music. It's a general study of music. Okay. And I was able to study a lot of music from Luzon, Visayas, Mindanao through field research. Right now, I'm connected po sa Center for Ethnomusicology in UP Diliman. So, gaya po ni sinabi po ni Sir Lino, bawal po lumabas nung panahon na yon. Pero meron po kaming archive.
Yung archive po namin, yung Center for Ethnomusicology, ay isang UNESCO Memory of the World registered institution at may recordings kami from as early as the 1950s. Kinolekta po ito ni Dr. Jose Maceda, National Artist for Music, and his team of collectors and researchers. I work there and I've researched on a number of lullabies. But many of these po, first time ko rin narinig. Kasi yung mga galing sa 1970s, unless my research goes to Mansaka, I would not have heard the lullaby itself. But since nandyan po yung collection, available po siya for searching and requesting online, nagawa po namin yung project at nakakuha po kami ng a number of recordings na naging basis po ni Miss Crina Cayabyab para sa mga arrangements niya. I see. So, how did you study all of these different lullabies from the different communities? Over the years, how many lullabies have you collected? The lullabies are in the Center for Ethnomusicology. Kung ilan po, hindi ko po naibilang. Pero So marami? Marami po siya. Marami. We haven't touched even the surface of it. Yung maganda po sa project na ito, we wanted to be inclusive of as many ethnic groups as possible. Kaso nung una, parang anim lang yung pwede ipasok sa project. So, but I was able to give around 15. So, anim meaning anim na film? Ang gagawin. So, parang originally kasi parang ito lang yung kaya ng budget namin, so anim. So, naghimilit pa kami ng dalawa pa na lullabies. So, gusto sana namin represented kahit pa paano yung Luzon, Visayas, Mindanao. Okay. So, doon nag-start yung collaboration. As to the filmmakers naman, ang nangyari is that may process kami. Paano ba gagawin to? Parang magko-call ba tayo? Or gusto natin, gamitin na lang natin yung Cinemalaya filmmakers. Total nandyan na sila. So, essentially, yun yung ginawa namin. Pero pagpili namin sa filmmakers ay mga dapat galing sila dun sa region. Dapat nakagawa na sila ng work for children, by children. Kahit pa paano, alam nila yung sensibilities. So, along the way, nag-guide din kami ni Miss Sol dun sa pagpili ng 8. So, paano nyo pinili yung 8? Ano yung, aside from kailangan galing Luzon, Visayas at Mindanao, ano pa yung ibang criteria na ginamit ninyo sa pagpili ng, kumbaga, the finalists, no? It was a collaborative effort. So may binigay po akong shortlist from the long list. Si Miss Crina din also gave a shortlist from the long list based on the sound that she heard. So yung isang na-bring up ay magiging pleasant po ba ito para sa mga makikinig? Of course, that's one question. Pero kung hindi ka naman sanay sa ganung language, hindi naman ibig sabihin na wag mong pakinggan. So, iba't ibang klaseng tunog ang pinarinig ni Crina dun sa mga arrangements niya at yung mga source materials din na pinanggalingan. I see. So, inilunsad yung proyekto in 2021, correct? So, kamusta naman ang pagtanggap ng mga tao dito? Actually, nung nilaunch namin yung 8, no, ang dami nang nagme-message sa amin sa Facebook na gusto din nila yung lullaby nila ma-include. So may isang filmmaker kami na pati yung research niya at saka yung research na nagawa niya ay binigay niya sa amin. So naging parang ang ganda nung engagement nung unang 8 kasi parang ang imagination lang talaga dapat namin is parang ilunsad yung 8 muna. Tapos nakita din namin na we included also yung familiar na tunes. Tapos yung mga in-include din namin yung mga unfamiliar tunes. Kunwari, yung mga meron palang gantong tunog, no? Galing sa aba-aba, sa subanan. So may mga ganun kami inclusions na ginawa. At naging, so yun, na-expect namin na may mangyayari pang second phase. Okay. At yun na nga po. So, of course, this was in 2021. So, nag-evolve na, I'm sure, ang himig-himbing para sa taong ito. So, ano yung mga bagong components na idinagdag ninyo? Well, definitely yung bagong component po ay ang libro. Okay. Na it's a very good resource because iba yung naka-film lang tapos may audio. But to have the background information of each song, the music transcriptions, they're available in the book.
Sir Lino? Yeah, the book has a QR code inside, and the QR code will bring you to a landing page in CCP. Okay. And the information, the background information is all there. Maganda po siya for the teachers, for not only the caretakers, not only those who are caring for children, but it can be used in schools, and it should be used in schools. Yes, yes. Well, high-tech, ano? High-tech, may QR code. May QR code na pati. Actually, nung sinisip namin to, gusto ba namin for children or gusto namin for nurturers, no? So, kung mapapansin nyo, very attractive yung mga photos na gawa ni Miss Beth Parocha pala. Si Miss Beth Parocha yung aming illustrator na... Yes, yung illustrator ninyo actually naging guest din namin sa Art to Art mga 10 years ago. Bakit si Miss Beth Parocha ang napili ninyong maging illustrator ng libro? Actually, nung naghahanap kami ng illustrator, namin kinausap bago si Miss Beth. Pero nung nakusap namin si Miss Beth, very willing to jump in. At alam namin na kilalang-kilala si Miss Beth bilang isang children's book illustrator. At kung mapapansin nyo lahat ng mga pages nito na ginawa ni Miss Beth, may narrative siya. May kwento lahat ng prompts na ginawa niyang dito sa libro na to. So, ito ay isang engagement din para sa mga nurturers, sa mga mothers. Actually, hindi lang mothers, no? Pati fathers din, tsaka yung mga iba-ibang klaseng mga nurturers natin. Tapos ito, may QR code siya. Dadaling kayo sa Spotify, kung saan nandun yung music. Tapos dadalhin din kayo sa YouTube, kung saan mapapanood nyo yung mga music videos. Wow! So, perfect pala talagang pang gift. Gift, hindi lang gift, pero pang bonding ng magulang sa mga anak nila. Kasi naalala ko nung bata pa yung mga anak ko, syempre nagbo-book reading kami, no, before sleeping. And this one, perfect talaga, before sleeping, makinig at magbasa tungkol sa isang Filipino lullaby. Wow! Yes. Saludo po, saludo. Okay, marami pa po tayong pag-uusapan tungkol sa proyektong Himig Himbing bilang pakikiisa ng Art to Art sa National Children's Month. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto, update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa tanghalan, nagbabalik ang tablado ang San Lucenang Sapatos, ang musical production ng tanghalang Pilipino na batay sa aklat ni Luis Gatmaytan. Tungkol ito sa batang si Susie na nananaginip na siya'y mabibigyan ng sapatos tuwing malapit na ang kanyang kaarawan kahit siya ay may kapansanan. Patuloy ang mga palabas sa tanghalang Ignacio Jimenez, CCP Black Box Theater, CCP Complex hanggang December 3. Sa sining biswal, isinasagawa ng Campo Artes Gallery ang inaugural exhibition nito na pinamagatang Pagtanaw. Mula November 18 hanggang December 9, tampok ang mga obra ng 120 artists na nagpapakita ng sari-saring estilo at tema. Matatagpuan ang gallery sa 5th floor ng Maya Suites, 1747 N. Garcia Street, Makati City. Samantala, nag-extend ang deadline para sa patimpalak ng Cultural Center of the Philippines na pinansagang CCP Canto Kultura, Baraptasan 2024 hanggang December 10. Bukas ito sa mga grupo na may miyembrong Filipino, edad 18 pataas at kinabibilangan ng 3 individual. Ang una at ikalawang mambabaraptas at ang lakandiwa. Maaring gamitin ng mga wikang Filipino, Ilocano, Hiligaynon at Cebuano. Para sa kumpletong detalye, bumisita sa opisyal na Facebook accounts ng CCP at ng CCP Canto Kultura. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Kasama pa rin natin ang mga kinatawan ng Himig Himbing, mga heleng atin, head researcher and ethnomusicologist Sol Trinidad, and project director Lino Matalang Jr. of the CCP Audience Development Division. Para naman lalong maisalarawan ang inyong proyekto, panoorin natin itong maikling bahagi ng Dungdung Wen Kanto, isang Ilocano lullaby na kasali sa unang yugto ng Himig Himbing, mga heleng atin.
na may tultulutan kanto na lumanay pagamuanan in kanto may libay anay pusok anay nasa na utot launay itdam kanyak apan naranay takasiyak ama idasay apaman nga ikanto makaturog iabong konto kentaday to'y paniog tapno di nakakagatan tilamok ket maimas montot maturog anay pusok anay nasa na utot launay itdam kanyak apan naranay takasiyak amay dasay. So yun pong napakinggan natin ay isang excerpt mula sa Dungdung Wen Kanto na naging bahagi ng 2022 Himig-Himbing Mga Heleng Atin. The video was directed by Mes de Guzman with the music arranged by Krina Cayabyab, interpreted by Abby Clutario and Joshua Cadelinia, and mixed by Toto Sorioso. Based on the choral arrangement of Joy T. Nilo. Kung gusto ninyong mapanood ang buong video, pati na ang ibang mga naging kalahok sa Himig-Himbing, makikita nyo po ito sa YouTube channel ng Cultural Center of the Philippines. Nasabi ninyo kanina, Lino, na yung pagpili ninyo ng yung mga cinematographers, filmmakers, para gumawa ng original na 8 lullabies, no? So, kayo din ba yung nag-a-assign ng lullaby? Kung ano yung gagawin ng mga filmmakers na ito? Or pumili sila? Or lottery? Tama ka, Miss Lisa. No? So, mula dun sa 8 na napili ng grupo, kasama si Miss Sol at si Miss Krina at ang CCP managers natin, doon na namin binilang kung sino-sino yung mga direktor. So bilang nakita natin kanina, yung Dungdung Wen Kanto ay si Mes de Guzman ang nag-direct, ay taga Pangasinan po siya. So alam din natin kung saan nanggaling yung direktor at paano din niya i-reimagine yung work ni Krina. So ganun po yung ano natin, yung imagination natin dun sa kanilang mga gawa, no? So kunwari meron din kami Ili-Ili Tulog Anay, no? Si Lawrence Fajardo ay Ilonggo. So yun po yung ating napiling mga directors. Para dun naman sa tunog, Miss Sol, paano nagawa ni Krina? At dun sa ano, baka may gusto ka rin idagdag dun sa mga nabuo nating 8. Well, si Krina po ay, nung unang yugto, naghanap siya ng mga areglo na iba-iba. So, para hindi lang isang klaseng tunog ang maririnig sa 8 lullabies. And kumuha siya po sa mga contemporary na parang mas jazz or parang ballad, gaya ng Dungdung Wen Kanto. Meron din siyang mga choral at iba't ibang arrangements ng music po. Okay. So, may napansin ba kayo na merong parang mga commonalities ang mga lullabies na ito? For the commonalities po ay hindi lahat ng lullabies ay para sa mga bata, yung content. Marami sa kanila po ay
parang kung anong nararamdaman ng magulang para sa anak. Marami po sa mga lullabies ay may mga aral na habang inuulit ang mga lullaby gabi-gabi or sa hapon, sa siesta, nai-imbibe din ito ng mga bata. So may mga ganong tema po ang ating mga lullaby. So higit po dun sa tunog na nagpapatulog lang, no? So may mga kwento din siyang nakapaloob dito. So iba-iba po, depende po dun sa value nung nanay o nurturer. Kaya ang gandang ilabas itong mga lullabies natin dahil ang mga makabagong panahon na henerasyon natin, yung mga millennials at saka mga Gen Z, makikita natin na yung iniisip ng mga magulang noon ay ganun din yung kwento ng mga magulang ngayon. So may isa kaming kunwari lullaby na yung nanay ay gusto niya maging bata ulit. May mga ganun kaming mga kwento. So iba-iba yung tema na pinanggalingan. So yung notion natin na ang lullaby ay pampatulog lang, ay hindi pala, no? Marami palang konteksto o maraming pinanggalingan na kwento yung lullaby na ito. I see. So, eto, syempre, siguro like all parents, meron din kayong mga favorites sa mga lullabies na ginawa? Yes, po sa akin, it would be Bata Alimahi. That's one because it's Cebuano. Ito po yung sinasabi po ni Sir Lino, parang gusto mong bumalik sa pagkadalaga. Because, well, sometimes when motherhood and, the work of life gets too much, nagkakaroon din ng, sana bumalik sa pagkadalaga. Tapos, another one, there are actually two. Yung isa naman ay, dito sa pangalawang yugto po siya. It's from Camiguin, yung Kinamiguin na song, Tungas Kay Tasampaw. It's it's basically a dying language, an endangered language. And it talks about going up to the mountain. And, just walking up the mountain. And it talks about para kang bunot. I don't know what's bunot in Tagalog, but yung husk, coconut husk. Okay. Na pareho lang ata, no? Bunot din. Okay. Na lumulutang sa tubig. Parang tao. Going through life. How about you, Sir Lino? Ako naman, dahil taga-norte din ako, no? Yung Kalinga na Wiyawi, ang ganda din kasi nung yun, kasi nga tungkol din naman sa tatay. So makikita natin na yung mga nurturers ay hindi lang pala nanay din, no? Kundi yung mga tatay din. So it talks about yung relationship ng father at ng anak. At syempre dahil Ilocano din ako, taga-norte, yung Dungdung Wen Kanto ay napakaganda rin pakinggan. At yung animation na rendering ni Mesty Guzman ay napapanahon din para mas maantig natin yung mga bata at yung mga henerasyon ngayon. And of course, all of this ay mapapanood sa YouTube channel ng Cultural Center of the Philippines. Okay. So, noong November 5, ginanap ang Himig Himbing, isang araw para sa mga batang sining. An event that was described as art-filled and children-friendly. So, anong mga naging highlights sa araw na ito? Ang ganda nun, Miss Lisa, kasi nung November 5, buti na lang hindi umulan. So, okay. Ang ganda nung weather, yung universe nag-align sa atin. So, prelude po ito dun sa gagawin natin next year, yung Children's Biennale. So, ito isang araw sa Batang Sining na kung saan ang dami-dami mga activities mula 10 a.m. Merong mga puni making, merong mga paella paintings na ginagawa at kanilang mga pa-workshops. And then marami itong mga kinakagiliwan, kunwari yung paano, yung UP Tugma ay meron din silang parang workshop dun sa mga tunog, sa mga katutubong tunog natin. So, binigyan din natin ng pagkakataon para yung mga bata mag-engage at mag-enjoy. Katulad din ng mga katutubong sayaw na pinakita din nila at nag-enjoy sila sa buong araw na yon. So, it capped dun sa launch ng book, pagkatapos yung launch ng music videos, at saka nung launch ng Spotify o ating makikita ngayon. So, makikita natin na yung platform na ito na dinidedicate natin, lalong-lalo na sa mga henerasyon ngayon na tatlo po ang pwede kayo magkaroon ng libro, pwede nyo mapanood sa inyong mga tablet at saka sa
through YouTube at yun din yung music mapapakinggan nyo rin po. Okay. So, na-mention nyo nga yung CCP Children's Biennale, nagaganapin sa November 2024 for National Children's Month next year. So, you said this was like a parang run-through? Run-through, oo. So, or technical dress rehearsal? Yes. Okay. So, tumitingin na kami ngayon ng iba-ibang mga avenues kung paano gamitin. Actually, si Sir Dennis Marasigan, yung aming artistic director, may kausap niya na si Jeffrey Ching. Parang ang imagination ay may gawa si Jeffrey Ching tungkol sa mga bata at music. And then, ang imagination ay parang may mga film or animation on the backdrop with PPO performing. So, yun yung inaabangan natin for next year kung sana matuloy. Sana may budget. Sana may budget. Okay, so merong bagong videos na inilabas noong November 5. So, ano-ano naman ang mga lalabais na ito at ano ang nilalaman nito? Would you like to? Yeah, katulad nung nabanggit ni Miss Sol, nandun yung Bata Alimahi na dinirect ni Rod Anden Cordes. Tapos meron yung Uyog-Uyog, no? Na dinirect naman ni... Kalimutan ko yung director. So, maraming mga music videos. 8 din ulit yung music videos na to na mula dun sa pinagpilian namin na marami na namang mga shortlisted na hindi namin nasama. Pero itong 8 to ay mapapanood nyo sa Facebook page ng CCP at saka sa YouTube channel ng CCP. Okay. So, itong librong ito ay mabibili? Saan? Actually, itong book na to, meron kaming launch price na 250 pesos lang. Tapos, at ito din ay lalabas din siya through online po. Pwede nyo po mabibili online through sa aming Facebook page. So, pwede kayo mag-order online para magkaroon kayo ng copy nito at magandang pangregalo to ngayong Christmas. Meron bang electronic copy ng libro? Wala. Wala po, wala po. Kailangan bilhin. Bilhin po to. Hard copy. Hard copy muna tayo. Okay. So kapag hindi naman November, how do you continue Himig Himbing as a project? I think Sir Lino would be able to answer that. Actually, yung Himig Himbing magra-run pa rin siya through our Facebook pages at saka sa YouTube channel. Ngayon, meron kaming pinag-iisipan at gusto namin itong dalhin sa regions. Yes! Ang galing. So, by that way, gusto namin ipag-tie up sa mga LGUs. Kunwari, yung Dandansoy, no? Gusto namin dalhin yun sa may Visaya regions. Tapos, magkakaroon ng mga workshops. Tapos magbibigay kami ng mga talk, kasama rin siyempre si Miss Sol, na i-curate namin para to sa mga early childhood educators din, at saka sa mga elementary teachers, para magamit nila tong material na to. So hindi lang siya maiiwan sa libro, at saka sa YouTube channel, kundi mas mapakinabangan ng ating educational system. At bakit hindi gawa ng sayaw? Ang Himig Himbing, di ba? Actually, yes. Maganda nga pong idea yun. Yes. At gawa ng pyesa. Kasi actually, yung sayaw at music, hindi naman malayo sa isa't isa. Alam nyo, ang Art to Art ay naging launchpad no? ng maraming mga collaborations with books becoming ballets. So, wag nating tatalikuran ng ideyang yan, ha? Pwede natin ituloy yan. So aside from the workshop, may book. Yun yung maganda, Miss Lisa, sa Himig Himbing, no? So, dahil galing siya sa indigenous, ay hindi lang kami natulog mula doon. So, parang nagising din yung diwa namin na i-reimagine ng aming mga filmmakers at patuloy, no? So, ginagamit natin yung kultura, yung kasaysayan natin sa mas engagement, mas marami pang mga platforms katulad ng itong klaseng conversations natin. Yes. Ngayon. At hindi lang yun, bakit hindi gawing live concert? O, di ba? Na may sayaw, may kantahan, may...
pag-uusapan natin yan. Sige, pero kailangan na natin mag-wrap up. Maraming salamat sa pagdalaw ninyo sa amin sa hapong ito, Lino and Sol. Congratulations on the success of Himig Himbing. On its second year, hangad namin na lalo pang magtagal at mapalawak ang proyektong ito. Maraming salamat po. Thank you, Miss Lisa. Thank you. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, nagpupugay sa artistang Pilipino.